Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, may galamay adlaw ka na itong tanan. Oh, welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tabayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenekito, mga gala. Yes, mga gala, kamusta, no? Kamusta inyong palibot? Nagsugod ba pag-ulan diya sa inyong mga lugar, no? Ingat-ingatan ninyo, no? Hindi na ba yung mga mga gala, mga propaganda na po, mga gala. Hindi siya propaganda, mga gala. Kanang daga na po mga story na po sa social media, mga gala ba, no? Okay. Kabalo naman tayo, kinaulan naman kita dire Davao region yun, mga gala, no? To be specific, there's Davao City. Tapos grabe yung pagbaha sa itong mga kalsada. May nga siya, okay rin daw na kay at least nakadaog ang ilahang mga kandidato. Well, so sa to pa di ay di na to tabangan di nga to ang mga opisyal di ay na mangitag solusyon, no? Pero actually, mga gala,
well, di na ginato na mga kwan, okay. So, una gani, no, if I remember it right, mga higala, 2014, mga higala, no, dating mayor, mga higala, no, si former President Rodrigo Duterte, mga higala, nakauna-una na siya that time, no, kauna-una na siya that time, mga higala, nga iundang na ang pagdawat of development. Siguro it's a matter of time na siguro karon mga higala, no, hindi nata mo dawat og development, mga higala. Amo siguro na dahilan, mga higala, no, nga ginastiktuhan sa tuang kwan city planning, mga higala, no, ang pagkuha og development permit, mga higala, diri sa tuas Davao region, mga higala, no, or bali Davao City, no, Davao City kay kwan man kanang grabe naman development, mga higala. So tong kwan is mingon badakan po mingon ng mga negosyante nga sayang kayo ang kwan investment kay mutabok na nasama sa labaw na pagka magkatulay. Wala man na perminti ang ilahang kuan. Pero mabilang ko, no, stick to kayo kay lagi ginabahan na Dres Davao, mga higala. So bawasan siguro to ng tao Dres Davao siguro, no. Although yeah, part siya sa kuan, mga higala, no, nga dako-dako atong income, no, nakabayad sa itong mga utang, it's because daghan og tao Dres Davao. Pero ambot lang, depende po, di man po opisyal. Di man po ko kuan, di man po ko di man ko unsan di man ako na trabaho. Pero trabaho ata naman limpyo sa kanal, ha, di man labay basura dras kanal. Mo lang isa sa mga mga higala, makita na to, mga higala, basura ang dahilan, mga higala, sa mga pagbaha, no. Anyways, mga higala, una ta mga ginud-an nga topic, mga higala, no, sa to ang rainy season, mga higala, no, transition na to sa rainy season, mga higala, no. Dinhita sa tuang kuno kun asa, mga higala, no, dinhita atong hisgot atong paunang hisgutanan, mga higala, kun asa, no, ang atong Eastern Mindanao Command, mga higala, no, kuan na sila on its kuan na, actually mo man perminti nang ginaingon, mga higala, pero gamay na lang gid siguro kulang, mga higala, no, on its kuan na sila, mga higala, no, final wave, mga higala, no, sila ang kampanya sa internal security operations, mga higala, no, particular sa paghabol sa to mga communist terrorist groups, mga higala, no, o CTGs, mga higala, Lord toging dili man ni sila kuan, mga higala, mga mga kuan siya, mga higala, mga combatants ni sila, mga higala, ng pasabot na ko, mga higala, kung nasa napin mga remnants, mga higala, na nagpabilin, mga higala, especially sa area sa 4th Infantry Division, mga higala, no, ambot nga nung inaanan na sa 4th Infantry Division area, mga higala, no, nga nung daghan yapon, nung nagapabilin yapon na sila, mga higala, no, dili parehas diri nga under sa 10th Infantry Division, mga higala, nga hinay na good, mga higala, no, although naapaman yapon mga remnants, mga higala, nga naglakaw-lakaw, mga higala, pero padayon gyapon nga kuno na kaingon na sila nga insurgency free na gid, mga higala, og dili na maka-impluwensya sa mga komunidad nga dati nilang sakop, mga higala. Anyways, mga higala, di na maglangan, mga higala, ato na paminawon, mga higala, na ang tigpamaba sa Eastern Mindanao Command, mga higala, wala, mga higala, na si Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista. Paminawon na to. Tingnan ninyo by third quarter, humanon na ninyo ang internal security operations. Asa particularly na Northern Mindanao and Eastern and Central Eastern Mindanao. Particularly in Agusan, Surigao, and Masamoan, Caraga region, sir, 4th Infantry Division area. Kana siya, ma'am, kuan ba na siya? Kung feasible study mang kan ba na siya, attainable ba na siya nga mahuman? Pila na lang kabukid ang mga remnants nga nagadagandagan diha sa maong mga areas. Yes sir, hopefully no, again sa atong timeline, no, hopefully by the end of third quarter, again as we shift to external defense operation, we have this timeline na at the end of third quarter mo shift ta sa internal defense operation. But still again, we have this mga sustainable operations activity nga pagkabuhaton hapon sa atong mga sunduluhan, labi na sa area sa Fort ID. Yes, it's attainable. Just last week, no, we had our review and assessment sa atong campaign. Nakita na to, no, nga naana tayo mga successful operations nga nakandak. Just recently, wala lang namo gusto na bawas directly karon tungod kay naman gud tay committee, no, nga mag-approve na as to the number itself. So
sa figure, exact figure sa pagkaroon, di pa na kumahatag. But then again, yes, we are hopeful and willing ta sa pagkakaroon no, sa mga successful operations nga ginabuhat sa atong kasundaluhan. Ma'am, diri sa 10th ID almost area, most of the areas kay insurgency free na. O sa kay rason ma'am nganong ang 4th ID dili na basta mapakgang kining mga kuan kining mga CTGs sa ilahang areas. So basically, dako og factor no ang cooperation sa atong mga local government units and even ang mga katawhan, sir. So dako og factor siya. Mo na ang usa ka na makita na to kung inaana ka participative no and helping atong mga local government units, mas dali na to ma-achieve ang atong mission. Pasabot ba na ma'am ang kuan is nagpabilin pagyapon sa kinaraang mindset ang mga locals sila dito? Talking about that, sir, naapod tayo nakitang progress niya na, no? Nanatid daghang activities sa area sa 4th Infantry Division na LGU led and then support na lang ang atong mga kasundaluhan. Okay, thank you ma'am. So, mo to mga igala, no? Ang pahayag ni mga igala, no? Eastern Mindanao Command spokesperson Salvacion, Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista mga igala, no? Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista. Isa naman ta si ma'am dito nga kuan. Army ato nga tayo may sa armed forces mga igala, libo ko. So mo to mga igala, no, ang gingon niya, no. So although nag-change na ang mindset ato sa mga tao po daw mga igala, mga locals ito lapita, pero tingala bito kuan na nila. No? Ngano? Ano dito magiging area sa 4th ID may igala, no? Is there something wrong with their locals and their officials? Charing. Bitaw po. No? Pronta, no? Mahuman na ginano by end of 3rd quarter. Before or on or before. No, the end of 3rd quarter. On or before and before end of 3rd quarter. Medyo kan mga igala, no? Medyo nalibog ko. So, mo ito mga igala, no? Unta, gid, mahuman na gina siya mga igala, no? Kaya para basig. Dito na tayo mag-focus sa West Philippine Sea. Kaya paboritong topic karon sa mga tao, West Philippine Sea. Pag wala gani, kuan gani, laing issue gani mga igala, kundi impeachment, West Philippine Sea. No? Or napagingon dito mga igala sa ginaing kuan po nung ang mga pro-China, no? Basig makuha na po ng mga pro-China na po ng atong kongreso. Oh, ito mga kanila to, mga pro-China na mga nadaog karon mga katambayan. Bitaw ay. Ay nako. Anyways mga tambayan, balik ka man lang sa mga importante painomdom ning atong sibianan. Yes mga igala, balik kita dito sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenekito mga igala. Yes mga igala, no? So shift ng kita, no, sa rainy season mga igala. Although dili pa official nga announcement gikan sa itong Pag-asa, pero dili sa Mindanao mga igala, it's already rainy season for us. It's because English yun. Bito mga igala, it's already a rainy season mga igala. It's because no sa kini naka-apekto paday naka-apekto sa tuwa nga intertropical convergence zone mga igala kun ITCZ sa Mindanao mga igala kuno naghatag og pag-ulan din sa tuwa mga igala, no, sa Davao region mga igala, or even the entire some parts, no, some or entire pwede siguro sa Mindanao mga igala, no, naghatag sa to pagbaha mga igala. So ako to kuan ba kay siya kuan lagi daw mga opisyal lagi daw mga igala kay kuan lagi daw no, di lagi daw na concern ng flood sa flood control daw mga igala, or na de congressman mga igala pila ka billions daw kuno mga igala, no, kuan wala man daw na solusyonan ang pagbaha mga katambayan, no. Actually pila ka tuig na mga igala, no, kana ganing kuno kanang mga kung kainomdom mo sa una mga katambayan, no, kanang kuan mga igala kanang sa dako daw na kanal mga igala, o himo po ng kontrobersyal kay gusto pa dak-an sa DPWH mga igala kauban ng ato City Engineering Office o City Engineers Office, pero ibabag ato ang mga environmentalists kay kuan mga igala, isa sa mga kuan is putlo ng kahoy. Well, agree po ko hindi dapat putlo ng kahoy mga igala. Pero usay buhatan na tree balling, siguro yan na siguro ng mga
strategy nga dili gid maputol ang kahoy gid mga higala. So mo na karon mga higala, ang ginakuan po nato karon no nga nanay dako-dako kanal mga higala. Pero mo lagi na lagi ato ang unsa ni? Mo lagi na to problema lagi karon lagi mga higala kay naman po'y kahoy good, no? Wag kasi man po'y mag-expect po na mudako ning Davao mga higala or mag-boom ning Davao mga higala, no? Pero sa panahon, bahaunon na gini mga lugar, nagi mga bahaunon nga lugar mga higala dili, no? Ultimo gid sa mga lugar sa may Magallanes mga higala, bahaon mo gina, no? O mo na gitaas-taas sa karon mga higala, mga pathway gitaas-taasan na, no? Ang mga balay gipantaas-taasan na, no? Okay, o may kagawsan ng tubig ko diha good, no? Ngay kanal gamay kayo, no? So mo na isa sa mga kuan dyan, no? Dapat isa po mga nag-post mga higala, no? Dito sa may kuan, dito sa may kauban sa buhat mga higala, no? Sumala pa niya mga higala, mas matingala siya kung mag-ulan, dili magbaha. Kay kasagaran gid nagabaha gid daw. Well, I don't know if it was a sarcasm mga higala, pero lagi mo na tong ginakuan mga higala no nga unta no. Unta mo ako karbo is unta makakuan na no mabawas-bawasan gina po nang bagbaha mga higala kay kapoy kay mo bitaw nagpuyo ta dito sa bukid na ay taas nga bahin sa syudad mga higala no kay at kanang kuan bahaunon kay ba lisod kay babahaan mga higala. Although wa pa man may lunok din mga higala nga sama sa kauluhan no nga kuan ng kutob atop. Pwede pa Jade Valley sa Laverna Hills mga katambayan. But anyways, may katambayan no. Ato ang paminaw no ang mga pagpangandam no sa tuang Office of the Civil Defense mga higala no. O gila mga implementation mga higala karong rainy season ng mga higala no. So serye na gini mga pagbaha mga higala expect og mga serye sa mga pagbaha no tungod sa kaning pag-ulan diri sa tuwa sa rehiyon mga higala. Ato paminawon mga higala ang Regional Director sa Office of the Civil Defense 11 mga higala nga si Sir Ednar Dayangiran. Paminawon nato. Karon nga transition nata sa kuan no, transition nata from from hot season to wet to rainy season. Unsa ang mga pagpangandam nga inyong gina-share dito sa tuang mga CD at sa tuang mga DRRMOs? Well, kining mga panghitabo dili man lang ni karon, no? Pila na kadekada ang Office of Civil Defense ang mga pagpangandam gyud pinaagi sa pagkandak og training, no? Una, pag-training sa ilahang mga responder, no? Kauban nato ang Coast Guard, kauban nato ang Army, Police, Bureau of Fire o uban pa kaning mo magkandak og response. Nagakandak pud kita og training sa mga personnel nila nag-manage og operation center, no, EOC training. So ang OCD pod nagakandak og training kanang gitawag nato Ardana, kining Rapid Disaster Needs Assessment. Pag igo sa disaster, immediately na-team sa kada munisipyo mo assess dayon unsay mga panginanglanon sa kapilingban para ma-prepare dayon sa response team nga gipanguluhan kana sa atong social welfare DSWD o Municipal Social Welfare Office. O padayon pud kita og training para tangitan pareha sa post disaster needs assessment. Kining pag-ihap sa mga infrastructure damage sa mga balay, damage sa mga agricultural farms o mga power lines o uban pa. So, of course, ginapalig-on po nato ang ato ang gitawag nato early warning. Mo ito pinaka-importante sa tanan nga pag-advise sa ato ang mga agencies nga science agencies like Pag-asa nga within 12 hours inani kadako nga tubig o ulan o mubagsak sa inani lugar, inani sapa kinanglan seamless gud ang komunikasyon, no, namo gikan sa OCD padulong sa provincial government, padulong sa municipal, ang municipal na pod padulong sa barangay o sa mga purok para makapangandam ang mga tao o if needed ang atuang municipal disaster office pinanguluhan sa atong mga mayors
makakandak na yung preemptive evacuation. So that is the usual preparation na ginahimo nato. Based sa ako ang experience, magduha ka tuig ko as regional director, nakita na ako nga ang atong LGUs are properly trained and equipped, no? But of course, there are challenges, kay bago lang nahuman ang eleksyon, so kini isa pod ka panawagan nako sa atong mga LGUs na kutob sa makaya di nato unta kambihan bitaw ang mga workers sa disaster office, no? Dagana gani nag-text ako nga, sir, napili among mayor, sigurado kambihan ni ani. However, of course, authority na sa atong LCA na magpili og tao. Ang among recommendation diha, kung pwede lang, ang ikambyo nila katong na-train na po sa OCD para dili mabalda ang ato ang disaster management. With that problem, sir, no, nga murag discretion sa LCE ang pagpili o kaning disaster DRRMO chief, no? Ang dapat ay suggestion, sir, na parang i-institutionalize lang sa bawat LGU na magpasaw ilahang ordinansa aron nga dili sila maglisod or kung makambyuhan man at least nanay kanang nakalatag na guidelines unsa sila mulihok. Correct. Gani sa amo ang tawag na gawad kalasag, no? Isa na ka programa parameters para ma-measure nato ang kalig-on, no? Dato katalagman ang bawat LGUs. Sa parameters diha, in every LGU, disaster office, tulog yun diha ang permanent position, no? Ang chief og duha ka section na permanent dili makambyuhan. However, naapoy mga LGU nato nga wala pa makatuman ni ana, no? Gani sa initial evaluation namo karon kay magkawad kalasag na pud 2025, duha na dayon ka LGU nakita namo nga wala gihapon siya maka-appoint og permanent position. Okay, tulo ka tawo lang. However, sa usa ka disaster office na may daghan pa na mga job orders, no? Katong mga responder mga responder. Now, ang amo ang recommendation ana sa ato ang labaw, no, sa atong central office would be maghimo og disaster council resolution na i-require ang mga LGUs na kumupuli man sila kay job orders magod discretionary gid na sa atong LCA, qualified na mga tao, no, naka-train yun. So kana siya, sir, is itawagan ni dili lang una is mag-hire og kanang permanent positions, tulong a permanent position siguro mga yung mga deputy operations and admin, section head o chief. How about sa kaning kwan, sir, o kaning pagpanday og ordinansa para na pud sa disaster operations? Well, ang naman na siya ordinance ang municipal disaster offices. However, naamot pud tay balaod ang mga job orders, no? Ang atuan na lang gid diha is to require them through gawad kalasag. Ang gawad kalasag prestigious maguna nga parameter sa OCD nga ginaapas na sa mga LGU to comply. So nag-stricto na ang gawad kalasag karon na kung dili ka maka-appoint og mga permanent, disqualified ka, dili ka makadaog sa gawad kalasag. So more on positive note ang amoa, dili kay wala man tay ang OCD good, we don't have that authority nga mo punish bitaw mo once sa mga LGUs nato. It is the other agency, the DILG. Of course, ang DILG nato naapod sila programa on disaster, no? O hinahinay po, nagapalig-on po sila sa ilang mga palisiya ngadto sa mga barangay o sa mga province o munisipyo. Last na, sir, on the aspect sa agriculture, sir, no, nabanggit naman mo kaganiya. Unsa ba ang ginahimo na move ni OCD, no, para mahatagan pod og kani rewinding ato ang mga mag-uuman, no, and in terms of kanang paabot ng mga ulan or kay sila man usually ang murag dako og damage every time nga pagbaha sa nang lugar. Yes, ang kampanya gyud namo together with the Department of Agriculture nga ang mga mag-uma i-rehistro sa PCIC, ining Philippine Crop Insurance. Kay ngano basta makarehistro ka, automatic bayaran ang imong mga damages. Dili lang sa crop hasta sa mga pangisda.
no? Unfortunately, based sa akong last assessment, murag gamay pa lang, dili pa gyud substantial ang nakaparehistro ngadto sa mga LGUs nato. So ginapaningkamutan nato kampanya again, we can only persuade our LGU partners na kamangon gyud nila sa mga sitio-sitio, ipalista gyud, iparehistro gyud ang maong farmers. Ikaduha pod, ang ato pod gina-encourage pod nga paranglitan sa mga rice farmers, no? Based on my study sa rice farmers, pagka flooded ang ilang mga rice field, mapuno og yuta, mapuno og balas ang ilang mga farmlands, ug dili dahil sila makatanom og balik. So meeting nako ang niya ana, kabahin ana, and ingon sa niya, before daw naa sila quick response fund. Ang niya mismo ang nag-assist sa pag-restore sa mga farmland sa mga rice farmers. However, recently daw, I don't know what happened, verify pa po na ako nga, ang QRF sa niya, murag nawala o na-reduce. So we will campaign again, persuade our partner agencies nga ang niya tagaan gyud og dako nga pundo sa quick response fund para makatabang dayon sa mga farmers nato. Well, wala gud tay as of now, we cannot say nga dili gud mabahaan ang mga rice area, ang mga agricultural lands nato. Why? Again, going back, ang problem nato wala sa farm, ang problem nato sa rivers. Ang mga sapa nato kay nanglan og daghang kayong project na tawag nato river o flood control project. Tapos katong flood control project na dinagko ang kahinanglan. Kay nag-climate change na lagi, nagkadagko ng baha. Sa atong observation ng good, na atay mga flood control project, nga pila lang pod kadupa. No? Kaya nang lang pagyod, tag-as, unya, height and length, kilometers and kilometers of flood control projects ang needed nato. Kaya pananglitan sa lungsod sa Katiil, sa akong dialogo sa mga kapitan dito, pagbaha din sa Katiil River, 8 ginakabarangay lubog. Imagine, 8 barangays, pila ka kilometro na ang kananglang butangan nato o mga mega dike. And so with the Davao Occidental, dako pod kay ng ilang river dia, no, nga apektado ang mga family. So kini gani gahapon nagmeeting ni sa RDMC Council nang hangyo ko sa MEDA na to study the possibility na na-separate na pundo, no, para sa General Appropriations Act nato nga mga disaster related projects, no, like flood control projects, pag-repair sa mga dagko ng mga canals nato, pagdugang sa mga kanal nga separate unta nga pundo na siya. Kaya ang naitabo magud karon kung diri sa prevention and mitigation nga project para na magpahimo ka og mga flood control project, dito na lang na bahala na ang DPWH ana, bahala na sila. Walay separate gyud nga pundo nga para gyud sa flood prevention and mitigation projects na mao gyud na ang kinahanglan nato to prevent and mitigate flooding o mga landslide mapananglitan. Sa rehab and recovery na naman ang National Disaster Fund, 20 billion pesos na every year ang naka-allocate diha. Unya, ready ang Office of the President mudugang ni ana, mao na nakabutang sa balaod. Pero sa akong assessment karon diri na punta sa prevention and mitigation nga kulang kita og focus na butangan og pondo na ng mga project. Right now, no, June, sir, is budget call. Yes. Na-propose mo na ba nato ni? Well, ang ato ang gihimo nako inani, nagkandak ko og dialogue sa mga barangay officials. Gikuha nako ang mga proposal nila na mga project. Out of 1,100 barangays na face to face na nako, more than 700 barangays. Ang mga municipalities nakasubmit na sila. So kana ato na nang endorse sa RDC, no? Ang uban na partial endorse na nato last RDC meeting, karon katong mga other submission, i-endorse na pud na nato sa RDC karong second quarter na RDC meeting. Kay duha man ang proseso sa GAA. So napa sa RDC nga level to siya na yes, napa kay tanang kwarta sa GAA mo agad yung RDC. Ang gihanyo nako sa MEDA kahapon,
to study the possibility nga nagi-separate gyud nga igahing nga pundo certain billions of money para gyud sa prevention and mitigation. Thank you, sir. So, boto mga igala, no? Ang pahayag ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayang Hirang mga igala, no? So, flood control project mo gitiyang kano mo puti apart ito siyang kon may igala, no? Mo puti yang kon sa agriculture pud kaniyang buntag para sa agrikultura pud mga igala, no? Flood control project mga igala. Pero ang mas kon din mga igala kaniyang pakikuan sa DILG mga igala, no? Para sa kaning kanal, pagpanlimpyo or pag-ayo sa kanal mga igala, no? Aron dili na makuan, no? So ang ihapon ginatulak mga igala nga dapat sa pagkuan og kanal mga igala dili na tong mga dagko, mga lingin na mga kining imbornal katong box na gyud, no? Kay para dako siya mga igala og dali ra siya malimpyuhan pod, no? So mo na ang ginakuan karon sa tuang Office of Civil Defense mga igala, no? Okay. Sometimes mga igala na ang problema man nato sa bahay mga igala is nasa infrastructure nato, no? Sa pagkuan sa kanal, no? Kanal mga igala, no? So usapang kanal mga igala, no? Kinahanglan okay ug nasa kondisyon nato mga kanal mga katambayan, no? Para of course, no, medyo mabawas-bawasan na to mga igala, no? Muna mga igala, prevention and mitigation mga igala, no? Nga kung bahaon man ta dinhi mga igala, dali ra pud kay na siya makuan, dali ra pud kayo siya si tawagan ni, dali ra siya mawala. Dali ra siya kuan. Dali ra siya mawala, dali ra pud siya unsa ni? Dali siya mawala, dali siya unsa ni? Kaning muhubas nang mag-subside, no? Nga may iba mga lugar diri may igala nga bahaon lang magdugay ba, it's because of the bara. Ang bara tungod sa basura. Mao na nga dapat daw ang tutukan sa local government, mga local government units dinhi sa Davao region. Anyways, mga katambayan, wala tayong oras sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga igala. Ako yung Kauban Armando Finiquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sulod sa daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.